초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hi guys! Nag-iisa ako ngayon dito sa bahay. Amalis yung mga amo ko. Sinama yung kasama ko dito ng bago. Bibili daw sila ng uniform. Stress ako. Nag-iisa. So, kumain ako. Sarap. Strawberry flavor siya. Matamis. Matamis na maasim. Nakakalungkot mag-isa. Pero nasanay na akong mag-isa. Mas mabuti na yung mag-isa. Kaysa naman may kasama ka, para ka namang nag-iisa. Diba? Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. If you want to be strong, learn to be alone. Tama ba? Kung gusto mong maging matatag ka, kailangan mo munang mag-isa. Kasi doon muna susukat kung gaano ka katatag kapag mag-isa ka. Tulad ko, sa buhay ko, mag-isa lang ako. Mag-isa kong tinaguyod yung mga anak ko, and I'm so proud of it. I'm so proud of it. Even my kids always told me, Mama, we're so proud of you. And thank you for your sacrifices. Doon lang, sapat na yun sa akin. Ng mga anak ko nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko sa kanila. Lately nga, nowadays, hinatatlalaga na kasi sila. Hindi ko na maintindihan masyado yung takbo ng utak nila. Di tulad dati na kapag kinausap ko sila, yung parang binibaby ko sila, yung parang the way na yung communication namin is like yung baby pa rin sila ba. Tapos ngayon, na-realize ko, malalas na kaming magtalo ng binata ko. Kasi ina-analyze ko talaga yung problema kung ano ba, kasi ang bilis uminit ng ulo niya, yung parang, tapos ako naman offend ka agad pag sumasagot siya. So syempre, nanay ako, kailangan kong panindigan talaga na ako yung tama, which is minsan ang nanay nagkakamali din, lalo na kapag yung sobra na. Kaya lately parang nagtatalo kami na anak ko, ganito ganyan. Tapos yung parang pagkatapos ng galit ko, parang ina-analyze ko, sabi ko, mali pala yata yung pakikipag-communicate ko sa kanila, or yung way ng pagsasalita ko sa kanila, kasi they are grown up na kasi. Hindi tulad ng dati na yung mga baby pa sila na
ano, kaya nga, napakahirap ng OFW na nanay na hindi nakasama yung mga anak na habang lumalaki sila. Kasi, mahihirapan ka talaga makipag-communicate sa kanila. Kasi hindi mo na namamalayan mga dalaga't binata na sila. Tapos, hindi mo... Minsan kasi ako, lalo na kapag stress ako sa trabaho dito, mainit yung ulo ko, syempre, yung naanuhan na napagsalitaan ko sana hindi maganda, which is, hindi pala, tama yun kasi mga binata't dalaga na. So, para sa akin, para sa mga OFW na tulad ko, yung mga nanay dyan na nag-isang tinaguyod yung mga anak nila, try to understand din naman yung nila. Kasi yung mga bata ngayon, iba na yung nila eh. Kumbaga iba yung kinalakihan nilang, yung generation nila ngayon, iba na kaysa sa amin dati. Kaya, nasabi ko, okay, ako ang mag-adjust. Kasi, ako ang nanay eh. Sabi nga sa akin ng anak ko, parang ako na lang lahat ng mali, sabi niya. Which is, doon ako natauhan, sabi ko, parang, oo nga, parang, hindi naman sa ganun, yung point ko is, hindi ganun. Siya lang kasi ang napagtanungan ko, siya kasi ang pinaka matanda doon. Siya kasi, tatlo kasi sila doon. Tapos, ako naman na nanay, sumabog din, yung parang, kaya hindi kami nagkakaintindihan, so, dapat pala, pakinggan muna siya, bago ka magsalita. Ako kasi, once na may marinig ako, kinukonfront ko kaagad siya, which is not good. Yung kinukonfront mo kaagad, hindi pala yun tama. Ano pala yung dapat tanungin mo muna siya ng mahinahon, anak, ganito ganyan ba, ganito ganyan. Ako kasi nung time na yun, dire-diretso lang, kaya nung time na yun din, sumama ang loob sa akin ng binata, o kaya na-stress ako, yung parang kahit nagpupunas ako ng dito, mga cabinet, parang inisip ko, tapos tumutulo yung luha ko. Pero okay na ngayon, we are fine, okay na. Parang ako na yung nag-adjust, parang ako na yung nag-sorry. Kasi, ang hirap, as in, tayong mga OFW na malayo sa mga anak natin, ang hirap. Hindi tayo nahihirapan sa trabaho dito. Dito, kaya lang naman ang trabaho. Kaya lang yung pagod, kaya lang yung pangulila natin sa kanila. Pero pagdating sa yung pag may problema kayo, halimbawa hindi kayo nagkakantindihan ng anak nyo, doon ako babagsak, doon talaga ako madidepress ng sobra kapag kami ay hindi, not in good term. Kapag alam kong sumama ang loob sa akin ng anak ko, kapag feel ko na siya, yung na-upset na siya sa akin, yung parang naano na ako, doon na yung sasakit yung ulo ko, ma-stress ako. Pero alhamdulillah, we are fine now. Nag-usap na kami, nag-sorry na siya sa akin, nag-sorry na rin ako sa kanya. Ayan lang, dapat tayong mga ina na mga OFW, din tayo sa mga anak natin. Ako kasi sa mga anak ko, we are just like friends. Kapag nag-uusap kami niyan, ganito ganyan, nagtuksuhan kami, yun ang gusto ko eh, yung open sila sa akin, tas din ako sa kanila. That's all. Kumain lang ng jello, ang dami lang sinasabi. Bye guys, thank you.